Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis si Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlom mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes Santo. At sa atin pong Ebanghelyo, sa pagpapatuloy natin, 5 araw na lang bago po ang pagtatapos ng kanya pong misyon, ang kanyang pagpapakasakit. At sa bawat araw, matutunghayan natin ang mga huling sandali ni Jesus sa mundong ito. Noong kahapon, ibinigay ni Maria kay Jesus ang pinakamahal na pabango. Binuhusan ng pabango ang kanyang paa, hinugasan ng kanyang luha, pinunasan ng kanyang buhok. Ganon kahalaga kay Maria na mapaglingkuran niya si Jesus, at sinabi rin niya sa kanyang mga alagad na ang mga dukha araw-araw kapiling ninyo. Pero ako, sandali na lang. Diba? Ito yung paalala sa atin na habang buhay pa, sikapin natin na maibigay ang mga dapat nating
ibinibigay sa tao. Kung sino man, no, sa ating paligid. At ngayon, sa pagpapatuloy, habang sila ay nagtitipon doon sa isang, pwedeng doon pa rin sa bahay nila Lazaro, no? At dito, labis yung, kung titingnan at dadamahin mo, no, yung kalungkutan na nararamdaman ni Jesus na habang kasama niya ang kanyang mga alagad, alam niya kung sino ang magkakanulo at kung sino ang magtatatwa. Pag sinabing magkakanulo, ito yung betrayal. Pag sinabi namang itatatwa, ito naman yung i-deny ka sa harap ng mga tao. O kumbaga, pag may nagtanong, kilala mo ba siya? Hindi po. So, i-deny. So, yung bigat, no, ng kasalanan, yung bigat ng gagawin ng mga alagad na Jesus sa Kanya. At hindi ko alam no, kung ano ang pinaguhugutan ni Jesus para manatili pa rin siyang kalmado. Naiparating niya, no, sa kanyang mga alagad, siguro no, hindi naman agad kinompronta ni Jesus. Pero pwedeng binibigyan ng pagkakataon na sana magbago ang isip ng mga taong ito. Pero kahit alam na ni Jesus yung mga mangyayari at gagawin sa Kanya, tuloy ang laban, tuloy ang misyon. Di ko alam kung napapanood po ninyo no, yung When Life Gives You Tangerine. Ito yung mga tangerine sa buhay ni Jesus. Mga mapapait na karanasan ni Jesus, pero nagpapatuloy pa rin si Jesus, hindi pinanghihinaan at hindi nawawalan ng loob. Tuloy pa rin ang kanyang pagiging mabuti sa mga taong ito, no, na aabot, para bang siguro naintindihan ni Jesus na may mga kahinaan din ang mga alagad. Tao lang ang mga alagad na mahina, kung kaya siya ang nagpalakas ng loob, siya ang nagbibigay ng tibay at lakas ng loob sa mga alagad. Ganon din nawa, no? Kung sakaling dumating ang mga tangerine sa buhay natin, kung sakaling dumating ang mga mapapait na karanasan natin sa mismong mga taong minamahal natin, pinaglilingkuran natin, sa mismong pamilya, kaibigan, nawa hindi tayo panghinaan ng loob at tuluyang magalit o magwala sa kanila. At lalong-lalong, huwag nating isipin kung paano makagaganti. Walang panunumbat, kundi pagmamahal ang isusukli katulad ni Jesus. Amen?